Sorry, ano? Mamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Minsan siyang tinawag na Reyna ng kalsada. Si Yana Motovlog, ang babaeng rider na tumatak sa social media dahil sa kanyang lakas ng loob, matalas na opinyon, at nakakaaliw na content. Ngunit sa isang iglap, ang mga papuri ay napalitan ng batikos. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang basta isang insidente. Ito ay isang satisfying downfall para sa mga naniniwalang umabuso siya sa kanyang impluwensya. Taong 2023 nang unti-unting umingay ang pangalan ni Yana sa Facebook at YouTube. Sa bawat video na kanyang ina-upload, mula sa mga long rides, karera, hanggang sa mga social commentaries habang nakasakay sa kanyang motor, mabilis siyang nagkaroon ng libu-libong taga-subaybay. Lalo siyang hinangaan dahil sa kanyang pagiging babae sa isang male-dominated na larangan. Para sa marami, siya ay simbolo ng lakas at empowerment. Ngunit kasabay ng pagdami ng views ay ang unti-unting pagtaas ng kanyang kumpiyansa. Hanggang sa dumating ang araw na iyon sa Zambales. Abril 2025. Sa isang mainit na araw, isang insidenteng hindi inaasahan ang naitala sa pagitan ni Yana at ng pickup driver na si Jimmy Pascua. Makikita sa video kung paanong hinarang ni Yana ang sasakyan ni Jimmy Pascua at tinawag si Jimmy ng masasakit na salita. Ayon sa kanyang version, siya raw ay muntik ng masagi. Pero ayon sa video, malinaw na walang pisikal na contact at ang naging tugon ni Yana ay labis na agresibo. Sa halip na humingi ng paumanhin o manahimik, inilabas pa ni Yana ang kanyang sariling POV sa kanyang vlog. Ngunit imbes na umani ng simpatiya, ito'y nagpaalab ng galit mula sa publiko. Makikita sa mga comment section ang mga salitang power tripping, walang humility, abusado sa social media. Dahil sa viral na insidente, agad na kumilos ang Land Transportation Office, LTO. Naglabas sila ng show cause order laban kay Yana. Isang kautusan na humihiling sa kanyang magpaliwanag sa harap ng mga opisyal. Ngunit sa araw ng hearing, hindi siya sumipot. Ang dahilan? Security reasons, anya. Ngunit para sa iba, ito ay pagtakas sa pananagutan. Bilang tugon, sinuspinde ng LTO ang kanyang lisensya sa loob ng 90 days. Inutusan din siyang isauli ang kanyang lisensya at iharap ang motorsiklo sa susunod na pagdinig. Lumala ang sitwasyon. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, naglabas si Yana ng isang public apology. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. Ngunit para kay Jimmy Pascua, ito ay huli na. Yun naman po yung sincere yung pagkakuan nila na sorry. Kaya yun ang tuloy na yung kaso. Hindi ako naghahanap ng fame. Gusto ko lang ng hustisya. Anya sa isang panayam. Ang kanyang pamilya umano ay nakatanggap ng pagbabanta at pambabastos online, bunga ng mga tagahanga ni Yana. Kaya't nagdesisyon siyang ituloy ang legal na kaso laban sa vlogger. Habang nagbabaga ang balita, isa-isa ring naglabasan ang mga dating taga-suporta ni Yana na ngayoy bumaliktad. May mga nagsabing dati na raw siyang mayabang, na hindi marunong tumanggap ng mali. Ang kanyang social media pages ay tila disyertong iniwan ng dating masiglang komunidad. Ang dating masiglang comment section ay napuno ng mga bashers at unsubscribe announcements. Hindi lang lisensya ang nawala kay Yana, nawalan siya ng tiwala, respeto at imahe. Ang kwento ni Yana ay isang paalala. Gaano man kataas ang lipad mo sa social media, isang maling hakbang lamang ay sapat na para ibagsak ka. At kung paano ka tumugon sa pagkakamali, doon nasusukat ang tunay na pagkatao. Hindi pa natin alam kung tuluyan na siyang mawawala sa eksena o kung babalik siya dala ang pagsisisi at pagbabago. Ngunit isa lang ang malinaw. Ang the satisfying downfall of Yana ay hindi dahil sa isang insidente lamang, kundi sa kabuuan ng kanyang mga naging desisyon bilang isang public figure. Sa kalsadang minsang tinahak ni Yana na puno ng papuri at tagumpay, ngayoy bakas ang tambutso ng kabiguan. Ngunit tulad ng anumang biyahe, may panahon ng pagkahinto. At sa bawat paghinto, may pagkakataong muling simulan kung may natutunan.